Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, February 2, 2024. So galing ganda ng galaw ng ng market natin ngayon. So finally, nagkaroon po tayo ng breakout sa 6,700. So malit yung yung chart natin, pero nag-close yung index natin ng 6,707.25. Pero kanina medyo umataw pa nga yung index natin. Umabot siya ng more than 6,750. So ano ba nangyari sa atin? Gumalaw tayo maganda. So kahapon, 'di ba? So medyo maganda na yung galaw ng US market. So siguro kaya medyo sumabay na rin tayo. May mga discussions na rin yata sa mga interest rates. Mukhang mas mababa yung inflation pala ng US market na ini-expect nila. So less than 3% lang siya. Pero yung interest rates, wala pa rin plan kung kailan siya magtatanggal kasi nasa more than 5% pala yung interest rate sa bandang US naman natin. Okay? So anyway, very good. Kanina umabot yung index natin ng lakas niya kanina. Umabot tayo ng more than 2% kanina. So kaya nga ang dami sa mga stocks natin, yung mga big caps na stocks. Maganda po yung kanilang mga galawan naman. So eto sa mga big caps natin, si Monde yung yung mapalad. So nag-up siya ng 7.29%. Pero alam ko nag-up pa to ng more than 8% naman kanina. So maganda yung pinakita na closing nitong si Monde. Tapos meron siyang 78.61 million na net foreign buy dito sa market natin. Ayan. So nung babalikan yung foreigners. By the way, meron tayong 35.87 million na net foreign buy dito sa market. So di ba nung mga nakaraan na pag-usapan na rin natin na si Monde, gumaganda yung sentiment sa kanya ng mga reviewers natin, ng mga fundamentalists natin kasi nga nag-improve yung kanyang finances naman. Okay, so very good. Para kay Monte, nagkaroon siya ng very visible na breakout natin. SPNEC, ayan. So out of the blue, biglang nakita ko na lang nag-opening si SPNEC natin ng more than 3% yata yung kanina nung nag-open siya. So nag-close siya, nag-red naman, negative 0.83%. So siguro lumabas pa rin ulit yung iba. Kasi nakakatakot si SPNEC, di ba? Biglang nagko-close minsan, oh, biglang nagti-trading halt kasi yung public float niya. Pero malakas pa rin yung net foreign buy. Meron tayong 16.18 million na net foreign buy naman sa kanya. Ayan. So okay. So kahit pa paano may sumasalo kay SPNC. Next, Converge. So madami nga pong blue chips na gumalaw. Pero ang pinaka malalakas is Tinko Finance, si BDO BPI more than 3% yata yung ginalaw. Converge. So nag-up siya ng 3.04% for today pero net foreign sale pa rin. Negative 4.54 million yung kanyang galawan. Tapos FCG, ayan. So another green candle, ayan. So may nagrarally si FCG natin, 2.94% yung kanyang galaw. BSC, meron siya net foreign buy, rather, si FCG meron siya net foreign buy na 3.02 million. And then BSC natin, up, okay, nag-bounce siya, 2.67% up move yung galawan natin sa kanya. Tapos meron siyang 215K net foreign sell. And then sa banks, representative natin siguro itong si BDO natin. So nag-up po siya ng 3.13%. So maganda yung galaw. So meron siyang ilan ba to? Laki, 288.21 million net foreign buy po si BDO natin. So maganda, panalo kung meron kang kahit isang banks, BDI, BPO, Metrobank. Yung iba hindi ko nakita China Bank, Security Bank, mukhang kulelat sila RCB, di ba? Hindi natin makita yung kanilang kalawan. Okay? So maganda yung Friday closing natin dito sa market. Ayan, so disclaimer guys sa mga bago sa channel natin as usual, please double check po or rather for educational purposes lang po yung ating video. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold na stocks. Meron pong risk na involved. So due diligence lang po yung gusto mong bilhin na stocks. And then follow mo ako guys dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan, gumaganda na po yung market natin. Baka hindi pa nakakasabay yung iba. Subscribe ka lang dito para updated ka sa mga reviews or kung gusto mo, meron po tayong community, join ka lang dito. So open naman siya anytime po sa mga gustong sumali sa group. So may mga bodega picks kami, may mga stock picks. So may mga guide tayo na ginagawa sa group naman. Okay? So check mo lang po yung daily uploaded video. So siguro naman medyo maganda nang panoorin yung mga trading stocks natin for the coming few days kasi nag-break na tayo sa 6.7K. Company reviews, tingnan natin kung ma-review natin si CREC. So kasado na yung kanyang March. Meron siyang IPO ngayong upcoming March.
Profit or loss, mga sample trades, basic indicators, mga technical analysis natin. Tapos fundamentals, yung ating mga risk management plus yung ating PSE, Stock Market Studies. Okay? So follow mo din ako dito sa ating Palabit Trader na YouTube channel para updated ko po dito sa mga reviews naman natin sa Play to Earn Games. Ayan. So wala tayong review na upcoming sa kanya. Okay? So Facebook account, follow mo na lang po para sa social media, para sa mga posts or dito sa Facebook page. Ayan, pili ka na lang po sa kanila dalawa. Kung nag-pick yung mga articles natin sa local market, dito sa US at saka dito sa cryptos, money earners, yung mga side hustles naman natin. So double check mo na lang yung mga earnings natin. Ayan, may examples tayo dyan eh. Kailang, malit lang pero okay na yan kaysa wala, di ba? So tingnan natin yung pinaka-summary ng index natin. Dito muna tayo. Ayan, so kahit pa paano, kahit na parang nag-pullback tayo ng malakas, di ba? From 2% naging 1.27% na lang siya. Malakas pa rin. So meron pa rin tayong net foreign buy na 35.78 million. So nag-profit taking na kaya yung iba nandito sa market natin. So ang pinaka-panalo is finance nga po. Ayan, 2.5%. Followed by industrial 1.77. Property biglang na pullback. Negative 0.57%. And then services 1.58%. Mining, panalo rin siya, 1.27% naman. Okay, so 6,707.25. So very good yung maging weekends natin. Aboitiz Power Corporation, Magat Best Project received its provisional authority to operate from ERC. ICT, nag-up din siya. Longshore and Warehouse Union and ICTSI Oregon announced they have reached settlement for long-running litigation. Ayan, so good para sa kanya. Sa Abedra-led Citicorp Renewable Energy, so ito na po, yung ating upcoming na IPO, has obtained the approval of the Philippine Stock Exchange for its planned 12.9 billion initial public offering po. Ayan, so very good. May bago tayong papasok. Siya yung kauna-unahan na IPO natin for the year. So ito po yung mga binenta ng foreigners, Metrobank, APF, Gen, DNL, MI, FB, IMI, Aboitiz, Ali A REITs, MEG, RLC, SMPH, yung mga property. Binenta siya, TEL at saka si Converge. Ayan. So net pa rin yung foreign inflow. Maynila to explore 300 million pre-IPO round. Morgan Stanley for possible IPO. Okay. Ano bang branch niya to? Maynilad, MWC yung ano eh. Iniisip ko, ayan, so may bago tayong IPO din. Tingnan natin yan, laki, 300 million. Jollibee, ayan, so Binansaya, Food Collective Private Limited have set up joint venture. BPI, so laki 3.2%. Recorded a record high net income of 51.7 billion. Ayan. Tapos ang taas pa ng interest rates ng mga bangko naman natin. Okay? ICT, umakyat yan. BPI, okay yan. Sabi ni Ma'am April Tan, BPI's 23 profits up 30.5%. In contrast, Union Bank down 26.5%. Okay, so ito yung sa BPI, so 31%, marami siyang post ngayon. Abacor, express gratitude towards real estate agent after reaping substantial gains from a recent property sale. Ayan. So committed din siya, so most likely ng commission. Alco units subscribed to preferred shares. Alter units entered accord for Quezon and Rizal wind projects. Ayan, so paparamdam si Alter. Robinsons updates store network of 2023. ABA, so nakapag-dispose ulit. RCI updates land cases. Ito yung follow-on offering natin. So tingnan natin kung magawa natin ng video over the weekends. Tapos yun nga pala, February na, no? Gong si Pachay. So, advance Happy New Year po doon sa mga Chinese natin na viewers. CNPF co-invest renewable energy initiatives with the expansion of solar PV capacity. Ayan. So, okay naman yung price action niya. JT Cap, ayun, no? Diretso yung galaw. AC, ayan, nagre-recover na siya. Wala siyang earnings, no? Okay, ex-date lang nakalagay sa kanya. Vista Land, shelves 700 million bond offer amid tipid demand. Ayan. So mukhang hindi siya makakuha ng investor. SMPH, ano ba to? Nag-gain ba? Okay naman yung chart. M Green signs contract with Chinese firm of 2 solar projects. So ang daming ang daming solar energy. Basic Energy signs MOU with Renova in relation to the Mabini Wind Energy Project. Yan, nung isang araw pa yata yan. Interesting development of Gokong West Cebu Pacific
evaluates from Airbus and Boeing for a 12 billion order of jets. Dami Bilyonaryo, Gokong Wei, RRHI, fourth straight quarter of profit decline. US market, so malakas nga po kagabi. Lucio Ko has stopped a losing senatorial candidate. Sabi US office REITs are declining Thursday. And then ABS, ayan, bumagsak nga po siya. CREET, parent company CREC obtains approval from PSE for planned IPO. Pero parang bumaba yung price action ni nitong si CREET natin. CLI, Sibulan Master Ice, a 25-hectare project in Luzon, Converge, beats PLDT as is acclaimed the top spot in 2023 for having the fastest internet speed. Ayan. So yan ba yung catalyst natin kay Converge, share buyback, AGI, Costco, URC, tapos Abacor natin is to sell its property in Mapini Town, Batangas for 307. Another na naman ba to? May bago na naman yata ibebenta si Aba natin. Marcos admin misses 2023 target with 5.6% GDP growth. Tapos yung galawang kahapon, asa yung summary niya. Ito, malakas yung galawan dito sa US market naman natin kahapon. Okay? So yan po yung mga nakita natin na news for today's trading natin. Ayan guys so tama-tama February, pataas yung market. Yung mga gustong sumali sa trading group natin, so meron po yan. I-double check na lang po. Hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors po sa Philippine market. Ayan. So kung gusto mo sumali sa group, open na open po yan. Okay? So tignan natin yung summary ng charting natin dito sa market. So very good. Breakout na tayo sa 6-7. Maganda yung pronunciation ni Business World natin mamaya, silipin natin. So 6,000, ano yung closing natin? 6,707.25. So very good nga po yung closing natin. So lampas na tayo 6-7 pala. Ayan. So support na natin yan, 6,700. And then next na babasagin natin, hopefully maganda yung market natin for this month of February is 6,800. Pero ang prediction ni Business World 7.6 yata yung nilagay niya. Mamaya buksan natin siya. So okay. So nagre-recover yung movement ng RSI natin. Yung MACD medyo bearish pa rin siya. So nag-worry tayo kahapon kasi sabi natin may mga bearish divergence pero nag-reverse naman bigla yung galaw natin. Umaga pa lang lakas ni PSE 0.6 ba? 0.6 yata yung opening ni Philippine Stock Exchange natin. Okay? So very good yung ating galaw and then expects syempre kasi butas yan 6-7 bullishness ng ating mga blue chips, yung ating mga individual na stocks. Yung mga tulog pa rin dyan, so, siguro hopefully magising na sila for the coming few weeks na trading naman natin. So 35.78 million net foreign buy, 1.27% nga po yung galawan ng ating market. Okay? So tingin tayo dito sa mga winners natin for today. So hanap tayo So mga penny stocks. Monday yung pinakamalakas. So nag-up nga po siya ng 7.29%. So maganda yung kanyang galaw. RCI, 6%. IDC, mabubuhay na yung mga stocks natin. 4.76. PHA, 4.71. Ba, Cebu, bigla umakyat Ano ba nangyari kay Cebu? 4.16 ba? Bigla nabuhay si Cebu Pacific natin. Okay. Mark, 3.7 si Bloom. Okay, so maganda yung galaw niya. Nag-up siya ulit. PAL, Max, 3.86. Ba, nabubuhay na si Max. May mga volume na rin yata siya. BPI, ayan. So yung mga bangko, BPI, BDO, more than 3%. Converge, 3.04%. And then FCG is 2.94. TEL, IMI, BSC, halos lahat ng stocks is gumalaw. So yung mga sawing palad pa rin dito sa mga trending sa mga winners or losers natin. Apollo, minus 7%. Balay, kita ni Balay, 4.71%. Ionics, biglang pinulback. Negative 4.13 plus, nagbabaan na rin yung iba, no? Negative 4%. Fruit, ayan, ito kulela to si Fruit. Minus 3.45, Lotto, bumagsak din. Sabay ni Plus, 3.44. Si PLC, umakit yata kanina, no? Hindi ko nakita yung mga magkakasabay. Si Home, mahina din, 1.7. And SMPH, nagbigla nag-drop si SMPH natin, negative 1.32%. Okay? So yun po yung ating mga galawan sa individual stocks natin. And then banks nga po yung pinakamalakas na gumalaw for today's trading natin. Okay? So very good.
Next, dito sa US market, mukhang maganda ulit. Oh. Lakas ng futures dito sa US. Oh. Nasdaq, 1.06%. Rather, mali ako. Ayan. So, holiday po yata dito sa US market, kala ko futures. Kasi tanda ko more, mataas din yung galaw. Kapon, okay. So, anyway, wala tayong titignan. Dito tayo sa European. Okay yung US, ha? European market, malakas pa rin naman. Ayan. So, hopefully by next week is okay din yung galaw natin. Dito sa ayan nag-aalisan yata investors sa sa China at saka sa Hong Kong kasi lahat nag more than 1%. Ayan, so nagko-collapse kasi yung mga stocks doon sa bandang China. Hindi pa natin napag-usapan yung repercussion ng Evergrande. Siyempre, ang daming noon, yung mga contractor niya ng mga materials, di ba? Sino pa ba yung mga nag-build noon o kung meron siyang contract o yung mga nag-invest. So maraming affected doon. Lalakas ng galawan sa So sa Korea nag 2.87 siya. Tayo din naman nag 2%. Kaya lang profit taking nga po yung closing natin sa market. Okay? So ito yung ating galawan sa crypto. Mukhang maganda ngayon. Bitcoin is 43K. February na, no? Hanggang March ba yung Binance? Hindi na tayo pwede sa Pinas sa Binance. So 43K. Ethereum 2.3K and then si BNB is 302. Ayan, maganda lahat Taas ng galawan dito sa bandang cryptos natin. Ayan, so hopefully meron ka sa Masinaada. Ayan, 5.9 percent. Ayan, mukhang maganda sumalo pag pullback siya Bitcoin. So ganda ng galawan nila ngayon. Ayan, so lahat. US market, European, Asian, maganda. Pilipinas at saka crypto. Ayan. So lahat ng pwedeng i-trade is maganda po yung galawan for today's trading naman natin. Okay, so balik tayo dito sa charting natin. Okay. So ito yung sabi ni Business World, ang sabi niya, nakalimutan ko sabihin, yung ating PSE seen to end at 7,600 in 2024. Ayan. So bold prediction. Halos pupunta tayo sa 8,000 na base kay Business World naman natin. So bakit kaya niya nasabi? Galing kay Phil Stock yata yung niya, yung input niya. A slowdown in inflation is seen to help in boosting revenues, especially of consumers. So Philstock yung source niya. So pwede yung basahin to galing kay Business World naman. Okay, so balik tayo dito sa individual na stocks po natin. Okay. So, unahin natin si Monde. Congrats doon sa mga nagtiyaga sa kanya at nakasilip kasi pa-breakout na rin siya nung past 2 days na galaw natin. Laki ng volume. So, meron siyang breakout na siya. And then, ayun, papunta na siya dito sa resistance natin sa bandang 9.8. So, ang break niya pala kanina is dito. Ayan. So may resistance siya dito sa 8.96 and then diniretso na po niya yung kanyang galaw. So yun yung support natin, 8.96. Yun nga lang nag-overbought na siya. So very good yung ating volume, laki So kailangan talaga makakita ka ng ganito. May mga spike ng volume para dumiretso yung stock natin. So 78.61 million net foreign buy po itong si Mondi natin. So maganda yung niya, yung foreign buying sa market kaya po na-push si Mondi naman natin. With regards sa news, gaya sabi ko sa inyo nung nakaraan, si Mondi is very positive yung mga reviews kasi gumaganda daw yung kanyang mga fundamentals naman. Okay? So okay yung RSI, okay yung ating MACD formation naman. Next. Okay, taas no? 7.29%. SPNEC, ayan. So ito yung ating black sheep sa market kasi magsasara, magbubukas yung galawan. So anyway, kanina umaga medyo nag-spike siya, nag-up siya ng 3% pero nag-close pa rin pala siya dito sa bandang ilalim. So nag-drop siya, negative 0.83%. Pero net foreign buy pa rin si Abacus siguro to. 16.18 million net foreign buy pa rin po yung galawan nitong si SPNC natin. So very good yung galaw niya kanina kaso non-talk. So nakakulong pa rin siya So take note lang bibili kayo kasi laging laging nakukulong si SPNC natin. So baka siguro mga next week pa natin makita kung magbe-breakout siya dito sa 1.2 peso level natin. Okay? So volume wise wala din kasi na nasamahan pa ng profit taking kanina o lumabas muna siguro yung ibang investors naman natin sa kanya. Okay? So medyo mahina si SPNC natin. News-wise, yun lang yung opening po natin sa kanya for today. Nagulat din ako, hindi ko nakita doon sa trading halt natin. Pero wala din naman siyang masyadong ginalaw for today's trading natin.
Okay, next, Converge. Okay, so gumaganda na yung ating ibang blue chips. Kailan net foreign? Wala pa rin siyang buying eh. Negative 4.54 million net foreign sell, pero malakas siya. 3.04%. And then, breakout na ba? Okay, so depende sa new drawing. Parang nasa resistance pa rin siya. Pero at least breakout naman siya dito sa initial na consolidation. Level natin and then on the way siya sa next resistance dito sa 9.69. Kailangan natin ng net foreign buy ng market. Kasi kung wala yung net foreign buy dito kay Converge, hindi tayo makakalampas yan sa sa bandang ilalim naman. So, eto siguro pinaka niya major resistance sa 10 pesos. Kano ba yung fair value nito? 12 pesos yata na yung sinabi ni COL Financial natin. So anyway, very good. So sumabay na rin siya sa galaw ng market. Okay yung RSI and then okay na rin yung kanyang MACD formation. So ascending triangle formation, meron siyang breakout ng candle. Another breakout is very good para sa 10 pesos na siguro major resistance yung pinaka 10 pesos natin kay Converge. Okay? So, net foreign buying yung abangan natin sa kanya kung kaya niya, kung bi-break natin yung 9.7 or dito sa 10.4 naman. Okay? Next, FCG. So, meron din siya magandang price action. So, another green candle siya kapon din. Nagkaroon siya follow-up, hindi pa siya overbought. Hopefully meron pa. Ayun meron siyang volume. Buhay na buhay si FCG. Last time, ang tagal ng console level niya. So, breakout ulit dito. Okay, so tingnan mo, naka-breakout na siya dito. So, pasok tayo dito sa range na to. So, ang next na major resistance natin is dito sa 0.75. Ayan, meron siyang trading range dito. So, maganda nakapasok siya. So, next na abangan natin dyan sa 0.7569. So, hopefully, umabot siya dyan kasi bullish naman yung market sentiment natin. So, net foreign buy, 3.02 million net foreign buy si FCG. And then, nag-up po siya ng 2.94%. Okay? So, marami tayong stocks na ganyan yung gulaw. And then, BSC. Okay, so lumalaban si BSC natin. Red yung candle pero nagpo-form siya ng support. So, nag-retest siya kanina dito sa low niya around 0.2240 o medyo nag-breakdown pa nga siya kanina. Pero bumalik naman siya. And then nag-close siya is 2.67%. Net foreign sell, negative 215K yung net foreign sell natin. So anyway, lagay natin dito. And then nag-support siya. Yung nilagay ko palang support, ito, dito sa bandang baba. Okay? So anyway, ayan, lumalaban yung price action natin kay BSC. Kaya lang overbought pa rin, no? So baka yan yung makita ng iba. Medyo marami pa rin yung nakabili na sa kanya. So anyway, up move naman siya for today. So good na rin para kay BSC natin. Next, representative ng mga banks si BDO. So maganda po yung galaw ng mga blue chips natin. As of now is halos lahat sila is maganda. Tingnan nga natin yung finance chart natin. Ayan, so maganda lahat. So ibig sabihin BPI, ayan, nasa resistance na yung mga stock natin. Si Metrobank, okay, medyo nag-pause siya. Si Security Bank, tulog pa rin. Si RCB, okay, walang galaw, walang T-trade. China Bank, breakout din siya. So medyo maganda po yung yung galawan ng majority ng mga banks natin. So on the way para sa 52-week high si BDO, very good para sa kanya. Earning wise 30%, 'di ba, yung pinakasama rin niya yan. So okay naman yung mga earnings na nilabas niya. And then finally nag-recover din yung ating price action naman. So nagkaroon siya ng breakout and then hindi na nagpatinag yung price action, sumabay na sa galaw ni Philippine Stock Exchange. So okay yung ating RSI. Halos overbought na pero siguro pwede pa, no? Kasi hindi pa masyadong obvious. And then 288.21 million net foreign buy. So tinulak na ng mga foreigners para magkaroon siya ng breakout dito. Ascending triangle pala yan. So MA9 may momentum. Meron tayong 3.13% na up move for today's trading naman. Okay? So, yun lang yung galawan ng ating market. So, mag-review tayo over the weekend siguro sa mga bagong parating na IPO natin, sina CREC. Hopefully, magkaroon tayo ng time sa kanya. So, yun lang. Good vibes tayo for the weekends. As usual, guys, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys, ha? Meron tayong trading community. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter,
And Patreon, sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. So yun lang, maraming salamat. Happy weekends po.